Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa, lalo-lalo na po sa inyong mga kapatid na saan man panig ng mundo kayo ay naroon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. At narito naman po tayo sa midweek services po natin na pinagkalob sa atin ng Panginoon, at salamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa bawat araw na ipinagkakalob niya sa atin. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay makiisa sa ating programang ito ng Liwanag ng Buhay. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, na sa buong sanglinggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iningatan mo, pinagpala niyo po, Panginoon, at narito po kami, taglay aming kalakas at kalusugan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, at naway samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain na ito, na kung saan ay patuloy kaming nagpapasakop at nagpapakumbaba, Panginoon. Nawa ikaw ay ang patuloy na maluwalhati sa aming pagtitipon na ito, at ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. Naway dalangin namin, patuloy po kayong magturo sa amin upang kami ay patuloy na lumakad ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong banal na kalooban, at ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa katagumpayan, sa biyaya na patuloy mo ipinagkakalob sa araw na ito. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, muli samahan niyo po ako na magpuri sa Panginoon. And let us sing the song, let's sing Hallelujah. Amen. There will always be a reason to celebrate. There will always be a reason to rejoice, rejoice. There will always be a reason. There will always be a reason. You have given me a reason to sing with praise to you. Let's sing and shout, hallelujah. Let's sing and shout, hallelujah. Let's sing and shout, hallelujah. To the glorious Lord, to the glorious Lord. There will always be a reason to celebrate. There will always be a reason to rejoice, rejoice. There will always be a reason. There will always be a reason. You have given me a reason to sing with praise to you. To you, Jesus. Let's sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah. To the glorious Lord. Let's sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah, to the glorious Lord, to the glorious Lord. You're wonderful, Counselor, the mighty God, and the Prince of Peace. Everlasting Father, you're wonderful, Counselor, the mighty God, and the Prince of Peace. Everlasting
Sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah, to the glorious Lord. Let's sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah. Sing and shout, hallelujah, to the glorious Lord, to the glorious Lord. Okay mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating programa ngayon na Liwanag ng Buhay. Ang teksto po natin ngayon ay matatagpuan sa Psalms 90 verse 12. Sabi po dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So ang topic po natin ngayon ay pinabagatang the mathematics of life. Alam po naman natin na mula nung tayo ay isinilang ay nag-count na po, nagkaroon na ng bilang ang ating buhay. At napakaiksi lamang po ang ating buhay dito. So dapat po natin malaman na ang buhay natin dito ay may hangganan. At dapat natin malaman mga kapatid ay dapat nating maintindihan na kung paano ang mga nauna sa atin ay nagsaliksik tungkol sa mga bagay na ito. Maging Panginoon, maging si Haring David ay nagsabi o nagsulat sa talatang ito natin binasa, teach us to number our days. Hindi sinabing teach us to number our years o to number our months o to number our weeks, sapagkat ang buhay po natin ay hindi po natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So salamat sa Diyos sa araw na ito na muling pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon na makapag-aral muli ng kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng ganap na pagkaunawa na nais ng Diyos sa ating mga buhay. So alam po naman natin na tayo pong lahat ay nakapag-aral at isa sa mga marami sa atin marahil hindi natin paborito ang math na subject. Pero alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay mayroong sinasabi at mayroong pinapahiwatig at alam ko mayroong mensahe ang Panginoon tungkol sa for mathematical operation sa ating buhay. Andiyan po yung subtraction, andiyan po yung addition, multiplication, and division. So tingnan po natin yung apat na operation ng math na ito. Kung ano ang makukuha po natin na aral na makapagbibigay sa atin ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Sige po. So number 1, tingnan po natin ang subtraction. Sa subtraction may binubuo po yan ng minuin, subtrahin, at ang kwan po niyan, ang dulo po niyan ay difference. So minuin minus subtrahin equals difference. Pangalawa, addition. Addends plus ogen equals sum. Pangatlo, multiplication. Multiplicand times multiplier equals product. Division. Dividend divided by divisor equals quotient. So, marahil ay na-remind po tayo sa mga subject nung tayo po ay mga nag-aaral pa. Sige po, unahin po natin ang subtraction. Okay, subtraction.
Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ano dapat ang alisin natin o i-minus natin. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verse 1, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us." Ang sabi po dito ng Hebrew ay alisin po natin o tanggalin, itapon ang lahat ng hindi kalugod-lugod, karapat-dapat o anumang mga kasalanan na nakakabit sa buhay natin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito'y alisin natin. Sapat ito ang mga hadlang, ito ang mga balakid sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. At tayo ay magpatuloy sa pagtakbo patungo sa kalooban ng Diyos. Tingnan pa natin ang Philippians chapter 3 verse 12. Ang sabi po dito ni Apostle Pablo, "Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So sabi po dito ni Apostol Pablo ay isa lang ang aking ginagawa para makapagpatuloy sa pagtakbo, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa paglilingkod, sa lahat ng mga bagay na ipinapagawa niya sa atin. Isa lang ang ginagawa ko, nililimot ko yung mga nakaraan, nagmo-move on siya. So, yung subtraction pala ay mabuti na dapat natin i-apply yung isubtract natin ang ating mga kasalanan. Isubtract natin ang mga sama ng loob. Isubtract natin ang mga hindi kalugod-lugod, di karapat-dapat. Sapagkat iyon ang mga hadlang. Iyon ang mga balakid para hindi tayo makapagpatuloy. Hindi tayo makamove on. So tanggalin po natin yan. Pangalawa, addition. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 11, ang sabi po dito, "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affections, and to mutual affections love. For if you possess these qualities in increasing measures, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ." I-adaw natin sa pananampalataya natin sa Panginoon yung kabutihan. At alam niyo po yung mga kabutihan na yan ay patuloy pang magbubunga ng kaalaman, ng karunungan, ng pagpipigil sa sarili, ng katatagan, at ng pamumuhay natin nakakalugod-lugod sa Panginoon. I-adaw natin yun, yung pagiging mabuti. Yung paggawa natin ng mabuti, kahit na tayo ay nakakatanggap ng hindi maganda sa ating kapwa, gumawa pa rin tayo ng mabuti. Sabi nga ng Panginoon, ipanalangin ninyo ang mga kaaway ninyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo sila ng mabuti. Ipanalangin at huwag sumpain. Yan po ang turo ng Panginoon. "And you will receive a rich welcome into eternal kingdom of our Lord Jesus Christ." Yan. So, addition po. Yan po natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. At matatanggap natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi lamang dito sa lupa,
kundi maging sa kabilang buhay kapag tayo ay lumisan na dito. Pangatlo mga kapatid, multiplication. Sa Genesis chapter 1 verse 28 hanggang 29, God blessed them and said to them, be fruitful. Sa ibang salin po, be multiply. In increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, in the birds in the sky, and over every living creatures that move on the ground. Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. So, ang kalooban ng Panginoon, yung anuman mga binigay sa atin, nais ng Diyos, na ito'y gamitin natin para ito ay tumubo, ito ay lumago, ito ay mamunga. Kalooban ng Diyos na tayo ay Kanyang pagpalain. Tayo ay Kanyang paramihin. Tayo ay Kanyang palakihin, palaguin. Kalooban ng Diyos na hindi dapat tayo maging stagnant. Be multiply. Ito yung kalooban ng Diyos. Pinagpala, binasbasan ang unang mga magulang natin doon sa Garden of Eden. At gayon din ang ginagawa ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Pang-apat mga kapatid, division. Itong pang-apat. Sa Matthew 12, verse 25, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself, it will be ruined. And every city or household divided against itself will not stand. Ang sabi dito ng Panginoon, kung tayo ay nagkakahiwa-hiwalay, kung tayo ay nagkakabahabagi, hindi tayo makakatayo. Kung tayo ay nag-aaway-away, kung tayo ay nagkakagatan, hindi tayo magtatagumpay. Kahit saan. Ano mang ang isang bansa, ang isang grupo, ang isang tahanan, kung hindi nagkakaisa, kung ito ay hiwa-hiwalay, ay hindi ito pagpapalain. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi po dito, Galatians chapter 5 verse 15, if you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Siguro mga kapatid, dito po sa tagpong ito, sa division, ay mai-apply po natin ang pinakamabuti na magbahagi tayo. Minsan sa Mark chapter 12, ay mayroon po doon na isang mayaman na nagtanong sa ating Panginoon, na kung saan sinabi niya, paano pong magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ng Panginoon, alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, ibigin mo ang iyong ama't ina, huwag kang magkikiapid. Sabi ng lalaki, Panginoon, ginagawa ko na po yan mula pa sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, isa pa ang kulang sa'yo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka. At magkakaroon ka ng malaking kayamanan sa langit. At pagkatapos noon, pumarito ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang mayaman sa sagot ng ating Panginoon. Yung division siguro sabi dito ng Panginoon, sabi, ipamahagi. Siguro ito yung pinakamabuti. Hindi lang naintindihan ng mayaman kung anong ibig sabihin ng sabi, ipagbili. Pag sinabing ipagbili, i-market mo. I-business mo. Sa gayon, marami kang empleyadong matutulungan kapag mayroon kang business. So, yun yung kaunawaan na dapat nating malaman. Yung pagbabahagi ay yung pagbibinta, it is a business. So, wala pong nagbibinta na palugi. Iyan po ay may tubo. So, yung mayaman na nagtanong sa ating Panginoon ay hindi po niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon na ibintang yung ari-arian at ipamahagi sa mga duka. Kaya nalungkot po siya at tumalikod, nabagsak ang balikat. Yan. Marahil ang naisip niya ay mawawala yung kanyang kayamanan. Pero hindi niya naintindihan lang yung nais sabihin sa kanya ng Panginoon.
Hindi niya naintindihan yun. Magkakaroon ka ng maraming kayamanan sa langit. Lalo kang pagpapalain. Lalo kang pagyayamanin. Yun ang dapat makita. Hindi yun nakita ng mayaman. At nawa po nakikita po natin. Kaya po kung tayo po ay nakakaangat sa buhay, kung tayo ay mayaman, kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, yung ating pong mga lukbutan, yung ating mga sisidlan, pag napuno na po yan, ang sobra dyan ay hindi na po sa atin. Iyan po ay mayroon ng sinasabi sa atin ang Panginoon na dapat nating ibahagi. Let us share our blessing. Let us share yung anumang mga biyaya na ating natatanggap. Sa gayon ay pagpapalain niya pa tayo ng higit pa kaysa sa ating mga inaasahan. Mga kapatid, iyan po yung 4. The 4 operations of mathematics sa ating mga buhay. Sa ating conclusion, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matters. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ang sabi po dito ng mga ngaral, narinig na natin ang lahat. Wala na tayong maikakaila. Wala na tayong isasagot o magagawa pang alibay. Natutunan na natin, naunawaan na natin, naipaliwanag na sa atin ang banal na kalooban ng Diyos. Ito lang ang masasabi ko. Matakot tayo sa Panginoon at sundin natin ang kanyang mga utos. Sapat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong responsibilidad ng tao sa Diyos. Ang sumunod at matakot sa Kanya. So mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Ito po si Brother Juby, ang inyong lingkod na nagsasabing pagpalain nawa kayo ng Panginoon mula ngayon at sa mga darating pang mga panahon. Salamat po.